Tapos may US base sa Batanes. And the Filipino people do not care about it. Mm-hmm. The politicians do not care about it. The president do not care about it. Eh, putang ina. Why? Anong bansa yan? That's Batanes. Mm-hmm. Do Filipinos know what they're going to lose? Batanes is in danger of becoming a corregidor. They care about their artistas. They care about Hollywood. They care about K-pop, but they do not care about their ancestry. These people have no links to our ancestors. These are foreign. Etong si Bongbong, si Gibo, etc. They do not feel the blood of our ancestors running to their veins. Ayan. So, kaloka kasi itong si Dargan, meron siyang chika kasi nasa Siquijor siya. So, apparently, nagpamigay pala ng ayuda si Martin sa Siquijor. Tapos, ginather ang mga tao into one place. Tapos, yun, doon niya inabutan ng mga iba-iba merong inabutan ng 2,000, 1,000 in cash, tapos 1,000 na bigas. Tapos, yung iba naman, binigyan, like yung mga students, binigyan naman ng 2,000 in cash. Tapos, 3,000 na students ang binigyan naman ng start-up. Hindi ko alam kung ano yun, kung para 3,000 daw na entrepreneur na na naghati-hati sa 10 million pesos. Ayan. So 3,000 naghati-hati sila sa 10 million pesos. Yaman niya. Okay. Ayun, nakakaloka. At para daw itong meeting the avance. Ayun. Meeting the avance style. So, feeling ko malapit nang manalo to si Tambi. Malapit nang manalo sa election to si Tambi. At inayudahan mananalo to sa mga mahihirap na probinsya. At ang tawag dito, inayudahan niya na lahat ng tao sa Pilipinas. Ayun. Ano ba pinaka-nakakarimarim ngayon na pangyayari ngayong linggo? Yung sa AKAP. Alam mo, hindi ko maintindihan yung AKAP na yan. Ano bang gusto nilang, para sa bayan? Yung AKAP is para siya sa mga pamilya na merong income na less than 23,000 pesos. So parang assistance siya doon sa mga kapos. Ganon. Parang yung K-Don kapos Ganon. So ngayon, yung beneficiary nun, basically, dapat mag-fall sila dun sa category na dapat 23,000 or less yung kanilang income, ganyan-ganyan. So ngayon, wala pa kasi siyang guidelines yung DSWD. Kasi for one thing, hindi naman DSWD ang nag-request noong AKAP. Hindi naman sila ang nag-request. Ayun. So ngayon, si Rex Gatchalian, meron rin siyang statement na, well, it's a pleasant surprise, but we're going to take it. Ganyan. To take down nila, ganon. Apparently merong order na yung AKAP na yon should go through the office of the House Speaker. Siya ang magde-decide kung saan mapupunta at kung paano gagamitin yung AKAP. Which is absolutely prohibited. Hindi yun po pwede. Kasi malinaw na pork yun Malinaw na pork barrel yun kapag ganun yung ginawa niya. Hindi naman siya po pwedeng mag-decide, di ba? Kung paano gagastusin ang pera na nakakredit na sa DSWD. Ganun. Ayun. Okay. Ano pa bang bago? Kung gusto naman ng mga Pilipino ng ayuda, why not? Nakaka-depress na talaga yung sitwasyon dito. Ano ba wala naman talaga silang pakialam. Alam mo yon, these politicians do not really care. No?
That's how they show they care. They give money. Do you know why? Why? Because that's how they grew up in their families. Mm-mm. That's the care that they see. Nagigets mo. Mm-mm. Di ba nag-ano na ako, nagsa-psychoanalyze na ako. But come to think of it, these politicians came from rich families. They Yung are binibigay lang sa kanila ng binibigay yung... they are the 1%. I'm pretty sure yung mga magulang yan, they don't really have time for them because they're either politicians or what? Politicians or businessmen. They are the 1%. So how do they show care in their families? They just give money. Kaya nga look at their family. Kita mo, what are their children doing? They shop. Kita mo yung mga Instagram nila and everything. Are there even a source of intellectual discourse in the Philippines? Diba? Wala. That's how they show how they care. And it's effective for them. So they carry it out in their public service. Nagre-reflect dun sa uri ng mga polisiyang kinakraft nila, no? Yes, lang? exactly. Handouts lang, dole-outs. Yes, exactly. Pero kung ikaw mahirap ka, hindi naman ganun ano ba ikaw, Joey, no? Hindi naman kita I'm pretty sure hindi ka naman parte ng 1%. Oo, na mayaman, no. How did your parents show how they care for you? What did they do? They almost broke their back working hard para mapadala kami sa mga eskwelahang pinag-aralan namin. So that's service. No, your parents gave you service. They made sure that you have a good. They really work hard in order to give you shelter, education. What else? Safety. Healthcare. So tingin mo ba yung parents sa mga to gano'n ng ano? No, because everything is already there sa mga buhay-buhay nila. So the only thing that could make them feel that their parents care for them is to give them money. Credit cards, cars. Which is totally not something that most Filipinos experience. Kaya kita ko, di ba? Sabi nga nila, di ba, na kung itong mga politicians nito, they take public transportation, ay putang ina. Magbabago. Gagandahan public transportation natin. Yes. Kasi sa Europa, the politicians take public transportation. You know, they take public transportation. Kita mo sa United States, the politicians don't really take public transport, or not a lot of them take public transportation. Look, by car. So ganun din nagre-reflect yung ano sa kanila. So they have a car culture. Sa atin din, ganun din car culture. But if you go to Europe, they take public transportation. So kasi nga bakit ka magkukotse kung may maganda naman yung public transportation. So nakita mo na yung circular causality. Yeah. Na kaya ganyan sila dyan sa ayuda. So they don't really care. Alam mo yon, they care, the way that they show that they care for the Filipino people is the way that their parents showed care for them. Kita mo itong mga anak ni, basta, ito na lang, may kapitbahay ako, no? Yung kapitbahay ko, Joey, ano siya, bonggang-bongga, alta. Siyempre, alam mo naman, ang neighborhood ko, no? Very diverse. May alta, may nambubugbog ng ganyan. Marami, no? Iba talaga yung neighborhood ko, Joey. Kita mo siya, yung mga, sa harakitan ng mga tao, nakikita namin na parang ang saya-saya nilang pamilya.
Ganyan. Kasi nga kung ano makapag-post sa Instagram, di ba? Ganyan, ganito. Pero alam mo yun, alam mo yun parang, ay shit, alta na siya, pero yung mga anak niya, wala lamang buhay. Kung tatanggal, alam mo yun, wala silang maipagmamalaki kung hindi sila nakadikit sa magulang nila. Ganon. Na parang, kasi everything is provided for them. Wala silang pinaghirapan. Wala silang labang pinanalo on their own. Oo, kaya pag titingnan mo yung kanilang biography, hindi naman to inspiring, anak ka lang ng mayaman. Ganon. Ganon. Kaya sabi ko, tapos sila pa yung tinitingala sa barangay namin, Joey. Yung pamilyang yun. Pati yung mga anak. Siyempre, ang daming kabarkada ng mga anak. Kasi nga, siyempre, alta sila, ganyan. So, nagiging inspiration sila ng mga kabataan dun sa barangay namin. So, ngayon, yung mga kabataan sa barangay namin, akala nila, ay, ganun lang. Parang, hindi nila, alam mo yun, artificial. Di ba? Parang yung mga pag titingnan nila yung social media, mga Instagram ng mga artista, ay, ang saya-saya naman ni ganyan. Siyempre, ang boba na maraming tao. Bakla! Ang nakikita mo yung gusto nila ipakita. Oo. Pinapakita nila yung gusto mong makita. Oo, yung gusto mong makita. Di ba? Siyempre, hindi mo naman nakikita yan, no? Hindi nakikita mo ba talaga tunay na buhay nila? Siyempre, yung mga tao, no? Ganun ang social media, no? Maraming na-entice na, ay, bakit, na parang, ang saya-saya naman niya kasi ang dami niyang kagamitan, ay, ang saya-saya naman niya, ganito yung ganyan. Alam mo yun na, parang, ano lang ba, sa Pilipinas lang ba yung, kasi may mga, sa FB kasi, di ba yung reels, yung mga reels, yung mga interest ko doon, yung mga pagkain, yung mga gardening, ganyan, tapos kakainin nila yung mga na-harvest nila, ganyan. Pagkatapos, mga tipong yung mga camping adventures, ganun. Tapos yung mga nagpe-paint, tapos yung mga nagke-create ng kung ano-ano, ganun. So ngayon ang sinasuggest sa akin ng mga content, nagulat na lang ako, yung mga sinasuggest sa akin na content, mga Vietnamese content, mga Thai content, ganyan. Mga ganun yung mga sinasuggest sa akin parate na, yung mga nagbi-build ng something. Merong isang content creator na sa Vietnam, alam mo yun ang ginagawa nila, magbabarkada sila eh. Tapos ang ginagawa nila, kinokopya nila yung mga sports car. So gumagawa sila ng kotse. Yun yung trip nila, yun yung content nila. Yun yung content nila sa Vietnam. Sabi ko, mastik naman itong mga batang to. Ganyan, tapos kinokontak na sila nung mga car companies na parang, wow, kid, that's good job. Ganun. Tapos dito sa Pilipinas, parang yung interest pa rin natin yung, ay, wow, ang yaman niya. Ang gusto pa rin natin yung mga pranks, di ba? Oo. Kasi wala naman kasi tayong intellectual revolution sa Pilipinas. O di yung sosyalan, di ba? Yung ipapakita yung mga luxury bags, ganyan. Wala tayong scientific revolution, walang ganyan. Kung ano mga Pilipino ngayon, ganun pa rin nung panahon ni Rizal. Kaya nga pag binasa mo yung libro ni Rizal, Limitangere, it's the same society. Oo, totoo. Correct. Ibig sabihin, wala tayong narating na after 100 years. 100 years! Kaya nga, read, di ba? Kasi yung iba kasi na may mga novel na halimbawa, kasi may mga binabasa akong novel, sa Netherlands ako, nagbabasa ako ng mga old novel ng Netherlands, yung mga tipong reflective of that society. Which else, hindi ko na ma-recognize, parang, ay, ganito pala dati sa Netherlands. Ganyan. Pero ito, yung No Limitangere, if you read it, there's no difference. So, dun mo makikita na hindi outdated yung ni Rizal. Kaya relevant pa rin. At relevant siya. Ibig sabihin, wala pa rin nangyayari.
Yes, wala pa rin nangyayari kasi kung hindi na siya relevant, ang magiging ano kay Rizal, ay, that's Thing of classic. the past. Oo. That's how they lived before. Gaganon ka eh. That's how Filipinos lived before. Ganon. Ganon yung eksena mo. Parang halimbawa, nagbabasa tayo ng mga novel na ang setting is Roman Empire. Ay, that's how they lived before. Ganyan. Pareho pa rin yung mga emotions. Pero that's how they lived before. Pero bakla pa binasa mo yung No Limit Hunger eh, na parang Bex, ito pa rin tayo eh. Oo. True. Wala pa rin nagbago. Nakakaiyak. Hanggat hindi kasi natin naiintindihan yung hanggat hindi natin nahahanap yung identity natin. Hanggat hindi natin na-free yung mind natin na nadidecolonize yung isip natin. I think nothing's gonna change for the next 50 years, 100 years. Matagal pa yan. I think you have to give it maybe 100 years. Unless there's going to be a political shock that is so shocking that Filipinos will kailangan natin yan sa totoo lang I mean, something really, really shocking that will compel us to move. To change. To change, to transform. Wala naman eh. Parang, Chusera na parang, it's going to be, kaya ang kita mo, pag mga Pilipino papupunta ng abroad, parang, bakit iba na yung mundo dito? Alam mo yun? So, ngayon, yung mga bagay na nakaka-offend, parang hindi pa rin na-offend yung mga tao. Parang, ang hirap pa galawin ng tao eh, 'di ba? Like, for example, yung paggastos ng pera ng bayan that would usually have people on their toes kung doon sa sa pagbabantay niyan. Pero sa atin parang parang complacent ka rin kasi tayo. Saan pa nanggagaling yung complacency ng mga Pilipino? Well, ang Pilipino kasi is we don't have any, we don't care about, we don't have any we don't have a sense of collective ownership over public money. Kasi una-una, ang taxes natin, most Filipinos, they don't experience filing and paying their taxes on their own. So what happens is they actually, so yung tax mo, binabawas lang sila ng employer mo. So you don't really feel it. Hindi mo na-feel, Kasi mas mafe-feel mo ang isang bagay if you actually see it leaving the palm of your hand. Nagets mo? Kita mo, Joey, saka mas nasasaktan, yung ninakaw sa yung pera na nasa wallet mo, o yung binawas sa tax mo. Detach ka kasi dun eh. Kasi hindi mo naman, hindi mo na, hindi mo na nararamdaman eh. Kumbaga parang, kasi sa Netherlands, magpo-file ka ng tax mo eh. Pero automatic yun. So, nag-file ka. Alam mo, nakikita mo talaga, magalit na, putang inang lakas pa ng binayad ito. Putang ina, ay naku, masasaktan ka pa na parang, shit, tapos makikita ko, mababawas pa siya sa bank account mo. Ganyan. Kasi, napupunta muna sa, tapos minsan, magbabayad ka pa ng more than dun sa na-file. Kasi nga, maraming adjustment. So ito, hindi mo nararamdaman. You don't feel it is your money that the government is spending. Filipinos know that it is their money, but they feel it. Gets mo? But do they feel it? Parang, kita mo sabi ni email, also here in Germany.
Oo. So talaga kita Imelda, di ba? Ang sakit. Pag nag-file ka ng tax, ang sakit. Kaya nagkagalit yung mga tao. Puta kayo na pera ko yan. Alam ko magkano dito. Ganon. Oo. Tsaka diba yung, kunwari sa Amerika, yung IRS nila, di ba? Kapag namomonitor nila yung individual pag hindi nagbabayad ng proper tax. Talagang aanin talaga sila na, meron kang tanning ha, kapag ikaw hindi ka nagbayad, i-deduct na namin to sa bank account mo. Tapos meron pa yung random, may random pa yung lifestyle check. Or pag sinumbong ka, kapatay mo, ganun din sa Netherlands na, yung bank account mo, ewan ko sa United States, I don't really know how it works there. Sa Netherlands, your bank account, the government knows it. Kasi nakakonekta yun sa ano mo, sa ME mo. Na alam nila. Tapos the bank is required to actually halimbawa may pumasok na pera sa bangko mo. Tapos kita nila na alam nila na ganito yung trabaho mo. Tapos parang saan to nang galing? Parang a certain amount. Dahil tatawagan ka ng bangko. Saan to galing tong perang to? Ganyan. Magkano? They have documentation, ganyan. May ganung may ganong eksena. Tapos pwede ka isumbong. May galit sa'yo. Tapos ikaw napaka-dodgy ng pinagkukuha mo ng pera. Ikaw naman, ang tari-tari mo, dinidisplay mo yung kayamanan mo, ganyan. Bakla, pag may kagalit ka, sabihin, isusumbong ko sa tax, ay, may ganit. Bakla, bakit ka may Audemars PJ? Ang income tax salary mo ganito lang. Last year, ganito. Saan ang galing yan? May ganon, girl. So talaga, kaya ikaw, na parang nararamdaman mo yung puwersa ng gobyerno. At the same time, nararamdaman din ng gobyerno yung puwersa mo. Kasi ikaw na to file. Sa Pilipinas, wala namang pakialam ng mga tao hindi naman nagpo-file ng annual income tax return ng mga Pilipino. Except yung most Filipinos. Nawala yung of course, it is your duty to to pay taxes. Kapag hindi nag-remit yung employer mo ng tax mo, liable ka pa rin doon. Ikaw nasa yung, but that is just on paper Nawala yung sense of responsibility, no? Kasi hindi mo nakikita yung kung paano nagpa-part yung pera mo sa'yo. 'Di ba? Yeah. Ayun. Talagang wala talaga silang pakialam dyan, girl. Na, kasi that's actually the history kung bakit nag-revolt nag-change, nagkaroon ng revolutions, girl, sa Europa. Alam mo, sa UK. Putak, nagalit syempre yung mga bourgeoisie, no? Putang ina palang hari ito kuha sa amin ng ng pera. Tapos wala naman kaming say sa decision. Doon nag-ugat ang taxation taxation with representation. No taxation with no representation. Yaan nag-ugat kaya nagkaroon ng parliament. Yan ang isa sa mga principles niyan. Ganyan din sa United States. No taxation without representation. Yan din ang isa sa mga rallying cry noon ng mga blacks. Putang tinatax nyo kami, tapos hindi kami pwedeng bumoto. Kasi dati ang pwede lang bumoto ng mga property owners. White, male property owners sa United States for a very, very long time. Kailan lang naman nagbago yan, relatively speaking. Kaya gano'n na yan sila. No taxation without representation. So, ganon nila ka-feel ang buhay. Importansya nung Oo. Itong sa gobyerno natin, this is actually literally theft. I'm just saying. Because you're paying for a service. It's not being given to you. Para makonsuelo ka, bibigyan ka na lang ng barya. That's theft. Sabihin nyo na, wala kang ebidensya, ninakaw bakla. Pag ikaw, nagbigay ka ng pera sa salesman at hindi ka binigyan ng serbisyo, anong tawag doon? Tama. Diba?
Di ba, kita may mga tao na parang, hindi mo kailangan ng ebidensya kung nagnanakaw ang gobyerno mo sa'yo. Ang government, if you're not getting the service that you are supposed to get, despite the fact na nagbabayad ka ng tax, that's theft. Ngayon, para makonsuelo ka, dahil sa pagnanakaw nila, nakontento ka sa ng service, hindi mo binalik sa yung binayad mo. Yung, for example, ito, di ba, napakasimpleng ito, lahat ng mga magre-renew ng lisensya dyan, putang ina, lisensya mo nakaprint sa coupon band. Oh, that's theft. Diba? So, that's simple theft. Ay, kasi, Diyos ko Lord, bakit mo kailangan pa kumplikaduhin? Eh, ganito may mga elements, bakla, that's theft. Or estafa, kung ano man. Ang gobyerno, binayaran mo to provide service. Hindi ka binigyan ng service. Hindi maganda yung service. Walang ganyan. That's theft. You know, yung mga tao dito, syempre hindi kasi nag-file ng individual income tax, diba? How much do you think you have already paid in taxes? In your in your entire life. Entire life. Wala kasi I don't think merong mga nagtatrack ng they don't even know how much they have paid already in their entire life. Ay, Diyos ko, kami nung sa Netherlands, kami talaga masakit pala yung loob namin, ganyan na parang putang ina. Ang taas kasi ng tax eh. Halit namin kung magkano na doon, 35. Ay, ang laki. Ang laki. Ganito. Across the board yun, lahat ng, I mean, walang mga tier, ganun. 30, syempre pag mas malaki kita mo, mas malaki. Ako progressive din. Pero 35 yan. Pero, syempre, merong, hindi kahit, meron siya, lahat naman doon may tax. Kasi ang tinatax doon is, it's not how much you are actually receiving. So, halimbawa, ikaw, no, Joey, halimbawa, ikaw, ang tinabaho mo lang is 5 hours. Ay, ang required lang sa yung trabaho is 5 hours. Pero nakakaloko kasi doon. Yung taxation, it doesn't matter of how much hours you have given. Basta nag-earn ka. Basta meron siyang ano eh. Basta nakalimutan ko na napaka-komplikado, hindi ko na nga siya masyado inaalam, nalakomplikaduhan ako. Sabi ko, sige, magbabayad ako ng tax. Pero pag kinailangan ko daw sa division ng gobyerno, pag kinailangan ko na ng employment benefits ko, wala kayong kukunin ko talaga yun. Ganyan talaga nasa isip ko, kukunin ko talaga yun. Kasi may mga benefits naman, halimbawa, ikaw, nag-rent ka. Halimbawa, ikaw, meron kang housing benefits eh. Pero hindi naman lahat. So, bibigyan ka ng kaunti. Tapos, pati pambayad mo ng health insurance. Kung wala kang pera, bibigyan ka ng a minimum of something. Pero meron siyang bracket according to how much magkano ng nabayad mong tax. So, it's cumulative. Gets mo? So, pati unemployment benefits, etc. Pero bakla. Sa Pilipinas, parang ang sakit pa nga ng loob ko. Parang sakit naman ang loob ko. Nagbayad ako ng tax. Wala naman ang magandang nakikitang serbisyo ng gobyerno. Kasi bakla, living in the Philippines is very expensive. You pay tax and you expect good public transportation. Bakla, instead na makabenos ka, nagdadagdag ka pa ng gastusin on top of your tax. So you are paying actually 2 kinds of transportation. For public transportation. And at the same time, dahil hindi mo magamit yung public transportation, you're using private means. Either magbabayad ka ng taxi, bibili ka ng kotse, magbabayad ka ng gasolina. And Filipinos don't see this. Kung gaano kasakit yung absence ng pag ginawa mo yun sa mga Dutch,
pag politiko ka, baka lang mapaparesign ka ng bonggang-bongga. Magagalit sa yung mga tao. Dahil nga, they have that intimate relationship with their money. Oo. Yun lang. Totoo. Dito kasi ang tawag dito yung parang, of course, tinitingnan, yung mga pag nagtrabaho na, ganyan-ganyan, may mga kwento na, tinignan nga namin yung payslip namin pagkatapos masama yung loob nila kasi nakikita nila kung gaano kalaki yung kaltas dun sa payslip nila, ganon. Yung mga ganong Pero, walang, yung hindi siya yung, yun nga yung kumbaga parang, sa simula lang siya masakit. Diba? Sa simula lang siya masakit. Pagkatapos, every time na nire-receive mo na yung payslip, makikita mo, ito yung cut-off na meron tax deduction, ganyan-ganyan. And then, until you get used to it. So, makakalimutan mo na. Kasi hindi rin naman ikaw yung nagpa-file, hindi rin naman ikaw And then, at the end of the year, hindi rin ikaw yung nagpa-file. So, masasanay ka na lang dun sa deduction, eventually. And hindi mo nare-rekindle na parang puto, pera ko yun yung ganon. Hindi mo nare-rekindle yung ganong klaseng etos. Sasama lang yung loob mo pag kunwari, biglang lumaki yung deduction na hindi ka sanay na ganon yung deduction for that month. Ganon. Kasi di ba may nangyayari yan yung nagkakaroon ng adjustment sa deduction. So magugulat ka, for a certain month, mas mataas or mas mababa yung deduction. Ganon. So yun, but your relationship with your money ay hindi ganoon kalalim, yung at least dun sa sa public money na kung saan nag-contribute. Ayun. Nakakaloka. So yun ang yun ang eksena ng buhay. So yung di ba yung sa train, di ba yung ginawa niyang zero rated yung certain income? So therefore, zero tax siya. Pagka ang income yata parang 20,000 pababa, wala siyang babayaran. Per year na pag ang yearly income mo is 250,000. Pababa. Parang zero income tax. Zero income tax ka, ganon. Zero income tax ka. Ay, sana yung ganon, dapat merong figure, yung parang sige, hindi mataas, pero magbabayad ka pa rin. Mano ba naman i-fix ng amount just to demonstrate that you have a responsibility. You must contribute even if your income is that much. 'Di ba? Dapat naalala ko nung estudyante ako na nagtalo kami niya nung isa kong kaklase. Kasi nga parang yung stand ko noon, sabi ko parang dapat may pinag-uusapan namin noon, yung kung magfa-file ba siya ng income tax o hindi. Pero sabi ko, tingin ko dapat pa rin siya mag-file ng income tax. Ipa-file niya, zero yung laman. Ganon, zero yung laman. Kasi parang hindi pa pwede na pagka hindi ka na magpa-file ng tax, ganyan. Yun pala talaga yung rule. Pagka kahit zero yung tax mo na babayaran, you still have to file. Tapos magre-reflect lang doon na zero rate yung yung tax mo. Ayun. Tapos ang another problem doon is that dahil meron kang ang dating kasi parang meron kang exempted ka sa responsibility. No? Exempted ka sa responsibility. So dapat na pa rin siya. Wala na mga pakialam ang mga Pilipino. That's the point. What the Filipinos are experiencing is national apathy. Parang, binuhay lang ng sandali ni Duterte yung natutulog na kanilang kalamnan. But after that, balik ulit sa dati. Kasi nga, merong inertia it will continue. Nagkaroon lang ng detour ng kaunti under Duterte. Bumalik uli. Kasi nga,
the countervailing force of Duterte was not strong enough to dismantle everything. Mm-mm. So it was not a revolution. Mm-mm. You know? It wasn't in the fire, you know, nagbigay siya ng fire, but yung fire wasn't really enough to, ano, to burn it. Mm-mm. Nagsindi siya ng siga. Mm-mm. But that's nothing. Alam mo yon? Hindi umapoy ng bonggang-bongga. Hindi nasunog kasi nga there was not a revolution. Sabi nga ni F. Sionel Jose, when Duterte was elected, nung pagkatapos ng unang yung SONA, our historian F. Sionel Jose was so excited. Ang yumaong si F. Sionel Jose. Sabi kasi niya, may parang this is the revolution. Parang dapat makita daw ng mga tao na the revolution has arrived. And parang it's inevitable and it cannot be stopped. But the problem is, hindi kasi siya naging bongga-bongga eh. Alam mo yon, hindi siya talaga siya the dismantling wasn't thorough. So to speak. So if you don't destroy laws of physics, an object at rest will remain at rest until a force acts on it. An object in motion will stay in motion unless a countervailing force stops it. Eh yung kay Duterte kasi parang, ito yung inertia ng mga Pilipino, tapos dumating si Duterte, nagkaroon ng detour, nawala si Duterte, balik ulit sa kanyang orbit. And parang I think the inertial orbit ng mga Pilipino ay apathy. So parang Duterte was like an entertainment in the political history of the Philippines. So this is normal life. Actually, itong Bongbong Marcos presidency, this is normal. Duterte's presidency was the abnormal. Diba? Ganda naman talaga yung yun nga lang kasi parang disappointed tayo kasi nag-expect nga tayo ng another Duterte, ng another... baka naman kasi tayo lang ang disappointed. True, may survey nga eh. Sabi nung survey daw, ano yan? May pa-survey eh, yung Okta. Sabi nung sa survey, teka. Sabi nung sa survey, majority daw ng Filipinos would like ICC to investigate PRRD. Hanggang? Ayun. Meron ba niya nakalagay how much they trust the ICC? Check mo yung buong report. Asa na nga yun? Baka SWS yung sinasabi mo. Hindi, Okta. Ano yun? Hanapin mo yung eksaktong report. Sige, teka. Ito, 59% daw. Teka, asa na ba ang niya? Yan lang ang tinanong nila, hindi nila tinanong. Kasi yung SWS, mas maganda yung tanong. Di ba yung sa SWS nga? Do you trust that it will be impartial? So, 20%. Kaya sa baba na
28% lang nagsabi ng yes. Oo. So makikita mo, meron siyang discrepancy. The Oo. Filipinos do not know what they're talking about. Alam mo, ito nangyayari ng Pilipino. It's like wala silang pinublish na ibang tanong yun lang. It's alam mo ito mga Pilipino, it's like Yolanda. Pinaliwanagan sila about storm surge. They don't care. Oh, di dumating yung storm surge. Ay, ganun pala yun. Ayun pala. Lakas pala. Pala yun. Di ba nagulat na nga lang lahat ng mga Pilipino? Ay, puta. Di ba? Oh, mahilig yung magdrama yung mga Pilipino. Oh, unity, bayanihan. Yan naman gusto ng mga Pilipino. Gusto nila yung maramdaman yung drama ng buhay. Alam mo yun? Punta mo to. Oh, pag tinanong mga Pilipino, gusto mo ba ambestigan ng ICC? Yeah. Bakla pag dumating. Hindi nila alam kung anong implication yan. Kasi nga, hindi nga nila naiintindihan. As simple as that. Na there is national apathy. Do Filipinos even care? Do Filipinos even care na may US base sa Batanes? Yeah, grabe. They don't fucking care. Batanes is a national heritage site. At and AFP is actively recruiting, no? Yan Batanes. And they are actively recruiting Ibatans. The Filipinos do not fucking care. Kadiri, no? Hindi ba na-demonize ang pagiging activist kapag activist ka? Nare-relate ka sa pagiging NPA. Kaya mga normal Pinoy ayaw pumunta sa kalsada kasi hindi naman sila NPA. You know na. Sabi ni Bob, baka raw factor yan, siguro ang point ni Bob, baka raw yan yung factor kaya parang hindi tayo nagagalit. Kasi dahil wala tayong ayaw na natin ng ano. Kita mo ang Batanes, ha? Sabi sa UNESCO, this site is the only area, nung 1993, nagpadala ang application, ang Pilipinas, sa UNESCO. Tangina, ano nangyari dito? But tentative pa rin, hindi pa na-aprubahan. 1993 pa to. Ibig sabihin, hindi pina-follow up. Ang gusto is gawing protected ang Batanes landscapes and seascapes. Bakla. Kita mo, kalagay dito, this is the only site, only area in the Philippines where traditional architecture of stone in response to the wind and monsoon stresses rather than of the more typical tropical impermanent materials, blah, blah, blah. Due to its isolation from the rest of the country, the traditional culture of the area has likewise remained intact. Tapos may US base sa Batanes and the Filipino people do not care about it. The politicians do not care about it. The president do not care about it. Eh, putang ina. Why? Anong bansa yan? That's Batanes. Do Filipinos know what they're going to lose? Batanes is in danger of becoming a corregidor. I'm pretty sure hindi rin alam ng mga Pilipino corregidor. They're not really aware of their history. Nakakaiyak, parang, ay nako. Ang depressing, sa totoo lang. Ayun. Alam mo yon na, can you imagine, Batanes is like the origin of our people. Gusto ko lang sabihin yan. Batanes is, the Filipino people do not care about
their ancestors. As simple as that. They do not care about their ancestors. They care about their artistas. They care about Hollywood. They care about K-pop, but they do not care about their ancestry. They do not. That's something that's so fucked up. Who among, di ba? They don't look up to pre-colonial Filipinos all the way there. Di ba? Can you imagine, ha? Nasa Batanes ang first landing place of the Austronesian from Formosa. Yung Formosa is the modern day Taiwan. 4,000 BC. The most ancient dwelling place in Batanes. Tapos maglalagay ka ng military base. What are you? I don't know, no? I don't know what Filipinos understand the implication. No? What would the future generation of Filipinos tell about our generation? Well, that is kung mayroong pang matira na next generation. 4,000 BC, Joey. That's how old. Nagmula tayo sa mga Austronesian. Doon na unang landing spot. That spread. So we are actually trying, yung ginagawa ngayon nila Gibo, tarantado tong Gibo na to eh. Bongbong. And you know, the Filipino, the rest of them, do not care. Simple. Sabi ni tanggap nila na pwedeng maruin eh, no? Yung Batanes. So, walang alam mo ba, Antonio, nasa Batanes ang unang landing spot ng mga Austronesians. You don't care. Pakita mo nga, Antonio, na you care. Do you care about Batanes being turned into a US military base? You yourself. Walang we. You ask yourself, do I care? Ikaw tatanungin mo yung sarili mo. Hindi ka nagagalit. Kung hindi ka nagagalit, you don't care. If your blood doesn't boil about this, you do not care. As simple as that. You do not feel the blood of your ancestors running through your veins. Because if you do that, you will boil. Alam mo kung sino lang mga taong ganyan, no? I am pretty sure the Igorots also feel that. Because they have a strong connection with their ancestors. The Muslims in Mindanao, they feel that. They feel the blood of their ancestors running through their veins. But for the rest of the Filipinos, they do not care. As simple as that. They do not care that the US military is one of the number one toxic waste polluter, the number one toxic waste polluter in the world. And then you will put it in Batanes. That's how stupid this government is. Now, if you will not care about this, we will be cursed. I'm pretty sure we will be cursed by our ancestors. We lost touch with our ancestors. I'm really like angry. Kasi I know, in the past, in the pre-colonial past, trans people like me were considered, our profession is usually the babaylan, the priestesses. And the job, one of the tasks of the babaylans, no? Because that profession is only for women. You can only be a babaylan. If you were born male, you have to transition. And the task of the babaylan is to actually be the culture bearer. You have to continue
they are considered the ones that have links to their ancestors and to the earth, etc. Eh, sa may, I think it's in Iloilo or saan ba yung Iloilo? Basta sa Panay Island, meron pang tradition dyan, ba't hindi siya babaylan? Yung binukot. Alam niyo yung binukot sa, I think it's in Iloilo. Mm-hmm. Alam mo kung alam mo ang role niya. Culture bearer. Ang ano niya, isinatrato talaga siyang prinsesa girl. Bakla. Ano yan, may siniselect na binukot. At hindi pwede tumapak ang paa niya sa lupa. Pinaprotection na siya, etc. I don't know if the tradition is still continuing. So that's how important the link to our ancestors are. These people have no links to our ancestors. These are foreign. Etong si Bongbong, si Gibo, etc. They do not feel the blood of our ancestors running through their veins. Because these people have been raised in the West, they were educated in the West, they feel the white blood running through their veins. Delusionally. Recently, Sas, si Apo Wang-od, nagpunta siya sa Malacanang to be recognized by the president and ganun. And syempre, sino bang hindi nakakakilala kay Apo Wang-od, no? Ganyan. Hindi ko alam kung nakita mo na, merong taga Buskala na nag-post about dun sa, sabi niya, well, gusto ko sanang makorek yung narrative, ganyan-ganyan. Kasi, meron siyang mga kwento doon na, meron siyang mga kwento na, ang tawag dito na, di ba, may isa sa mga narratives that Apo Wang-od is more than 100 years old, kaso hindi ma-verify yung kanyang birth certificate, ganyan-ganyan, ineme. Pagkatapos, siya yung last na mambabatok. Ganun. So apparently, parang, meron pa palang mga buhay na mambabatok. Yun nga lang, hindi na sila active na nang babatok. Nagtatattoo, ganun. And so, ngayon, ang sinasabi nung local guy, is that hindi naman kasalanan to ni Apo Wang-od. Pero kasi dapat maintindihan ninyo kung bakit hindi na nagbabatok yung mangbabatok, sabi niya gano'n. At kung bakit hindi siya yung last. At merong reason kung bakit huminto mangbatok yung mga mambabatok. Ganon. Kasi sabi niya, ang tawag dito, yung pangbabatok, related daw yun sa tribal wars. Wala na. Tapos na yung phase na yun na meron ganun sa kanilang So, wala. Yung tattoo kasi ng mga Cordillera, may mga symbol yan eh. Like for example, yung ilang tao yung napatay mo, ilang tao yung napugutan, kineme. Tapos yung mga properties ninyo, ilalagay yung ganyan. Kasi importante yun dun sa mga tribal wars nga nila. And it has long gone, yung tribal wars. So, wala. Sabi niya, so, yung iba, they don't see the point of doing it kasi tapos na nga eh. Wala na nga eh. And many of nang babatok hindi na yun yung however, for some reason, nagkaroon ng Discovery Channel documentary on the local tattoo tradition. So parang isa sa mga napili nila na mag-appear doon sa documentary na yon si Apo Wang-od. And so, naging superstar si Apo Wang-od, ganyan. And so unfortunate kasi ang tawag dito parang yung sinabi kasi nung guy, yung mga sinabi kasi nung guy doon, yung local guy rin siya doon sa Sabi niya, hindi ko naman sinasabing kasalanan to ni Apo Wang-od. Ang sinasabi ko lang, tama niya yung narrative. Like for example, yung iko-coin na she is the last mambabatok, na para bagang it is a dying tradition, parang hindi patay na talaga siya. Kasi hindi na nga talaga sila nang babatok. Kasi yung original na purpose ng pangbabatok ay wala na. Ganon. So ngayon, yung nagtatattoo si Apo Wang-od, yung tattoo na yon is just tattoo.
na hindi yun yung purpose ng pangbabatok na talagang embedded doon sa tradisyon ng mga Cordillerans. Ganon. Ayun lang. Medyo nakakalungkot kasi 'di ba yung the way it was hindi siya ang last mambabatok. Mm. So minarket siya ng last mambabatok. Siya na lang ang natitirang mambabatok na nagpa-practice. Yun yung nagpa-practice. Pero but even the practice is not really the way pangbabatok is really done. Oo. Kasi lalagyan mo nila ng kasi nga wala namang significance kung babatok ano yan parang ano na siya, it lost its wala na siyang context yung to certain extent tattoo artist siya pero hindi yun yung pambabatok in a cultural context. Yes. 'Di ba? Hindi siya yung pambabatok in a cultural kasi may purpose yung pambabatok nila Kasi kung binatok-batukan ka, hindi ka naman binatok-batukan dahil nanalo ka sa gera or dahil lang gusto mo. So parang So ano yan? Babatukan dahil lang gusto mo. Tattoo yan, pero hindi yan yung binatok, parang ganon. Ayun. Post. Ayan. So sabi niya, to those from the media and in research, I just hope that they will not perpetuate the lie that Wang Od is 107 years old. The purpose of journalism and research is to ferret out the truth. I will forever shut up and provided you visit any or better all the couple Ama Samangya. Ayan, nagbigay siya ng mga pangalan, mga ano. Ayun. Ask them the following question: how old are you? Who is older, you or Wang Od? If by doing so you discover the truth about her age, and I hope you discover the truth that she is not the last mambabatok. The many of you have not found out. Then many of you, ano to? Many of you had maybe it's not just many of you will find out that they are not practicing their batok for the same reason that Wang Od was not practicing her batok before she became a tourism darling. Ayan. So yun yung kumbaga si Apo Wang Od, ang sinasabi niya kasi parang si Apo Wang Od hindi naman siya talaga na rin nagbabatok. Pero dahil nga sa documentary na yun, napabatok siya. Napatato siya. Ganon. And yun nga, yung reason. Kasi nga, wala nang tribal war. Wala nang point para magbatok. Ayun. Ayun.